Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish ka, wish. She is Marianne, and this is her story. Yay! Lahat ng milestones ng isang baby ay na-reach naman ni Marianne. Umupo, gumapang, gumaya ng sounds, lumakad, and so on. Tulad ng ibang bata ay napakamasiyahin ni Marianne. Mahilig makipaglaro at walang problema ang pagpapasaya sa kanya. Until umedad siya ng 2 years old. Ang tanging mga salita na kaya niyang sabihin ay Mama, Papa, Dede. Pero madalang mo lang sa kanya marinig yung mga salitang yon. Kung may kailangan siya, kukunin niya ang kamay namin at dadalhin sa kung anong gusto niya. Di rin siya nagtuturo ng mga bagay-bagay. Kapag tinatawag mo sa pangalan ay parang hindi kanya naririnig. Pero kapag pinlay mo na sa TV ang paborito niyang kanta, ay agad-agad namang lumilingon. Madalas din siyang maglakad na para bang nadidiri sa sahig. Konting ingay lang ay nagtatakip ng tenga, takot sa busina ng sasakyan, tunog ng radyo, malakas na palakpak, tunog ng makina ng sasakyan, boses sa karaoke at madami pang iba. Kaya madalas ay tinatakpan namin ng headphones ang tenga niya at pinapanood ng kung ano-ano mga videos. Mahilig siyang kumanta, pero hindi siya nakikipag-usap sa mga tao. Nag-umpisa na ako magtaka kaya nagtanong na ako sa pedya niya. Tandang-tanda ko pa ang mga salitang sinabi ng pedya. Mami, signs po kasi yan ng ADHD or autism. Sabi ko pa sa kanya, di ba ang mga may autism may pare-pareho ang itsura? Malayo naman ang itsura ng anak ko sa katulad nila. Down syndrome pala ang sakit ng mga batang ganon. Si Marian daw ay maaaring may ASD o Autism Spectrum Disorder. Hindi na kami nagsayang ng oras at nagpa-schedule kagad kami sa isang developmental pedia para ma-assess si Marian. Halos 2 buwan din ang inintay namin bago dumating yung oras na kinatatakutan namin. 2.5 years old siya noon. Madaming tanong si doktora sa akin. Madami siyang pinagawang activities kay Marian. Sa lahat ng activities na yon, iisa lang ang pinatunguhan. Meron ngang autism spectrum disorder si Marian.
ilang Jollibee po ba meron tayo ng Kuya Paolo? Okay, as of now, meron tayo 6 na Jollibee. Sabi ni doktora, kailangan daw niya ng occupational therapy 3 times a week. Nagulat kami nung nalaman namin ang presyo ng therapy na yon. After 6 months daw ay i-assess uli siya para malaman kung nag-improve ba o mas kailangan pa ng mas maraming therapy. Naumpisahan namin ang kailangan niyang therapy sa isang therapy center na malapit din sa amin. Okay, what 8-hour look like? Okay, parang hindi mo. Okay. Okay, kahit dyan kaya pinakakuha ng 1 hour. Kahit ang tower ay may pinalaman sa laro natin ngayon. Natatawagin natin. Bigla namang dumating ang pandemic. Lalo kaming nahirapan na tustusan ang pang-therapy niya. Nawala ng trabaho ang asawa ko at dumating din ng bunso namin na si Liana kaya magastos pa sa mga gatas at diaper kasi dalawa na sila. Simula nang nag-pandemic ay hindi na nakapag-therapy si Marian. Sinubukan kong tumayo bilang therapist niya. Nagkukulay kami, tracing, arts and crafts, para ma-improve ang gross motor skills niya. Hanggat maaari, ine-expose din namin siya sa labas. Sinasama sa pag-grocery, pagpunta sa palengke, o kahit paglabas-labas lang ng bahay. Taong 2021 ay napagdesisyonan naming bumukod na at tumira sa Bataan sa partido ng asawa ko. In-enroll ko na siya sa kindergarten dahil modular lamang noon. Nakatapos siya ng kinder at nagka-award ng Star Reader at Spelling Bee. Dito na rin namin napagdesisyonan na ipa-check up ulit si Marian. Dito, John John. Okay, sir, harap mo na po kayo sa camera. Marian, stay there. Ayan na si Tito. Ay, si Tito. Dance kayo ni Tito. Sa panahong ito, salamat sa Diyos at nagbunga ang pagtsatsaga namin. Yung dating takot sa lapis ay nakakasulat na. Yung dating 3 salita lang ang nasasabi ay may pailan-ilan ng mga bagong salita. Yung dating hindi alam kung paano sabihin ang gusto ay nagtuturo na. Pero kahit may mga improvement siya, ay marami pa rin kulang. Late pa rin ang mga skills niya sa age niya na 5 years old. Ngayon, ang diagnosis sa kanya ay Autism Spectrum Disorder Level 2. Tapos kayo dalawa. Marian! Marian! Kuya, next. Ayun, ayun, dance kayo ni Kuya Rick J. Hug mo siya, Kailangan kuya, niya hug naman mo, hug mo ngayon na ng daw. occupational at speech therapy. Marian! Malapit lang sa amin ay may nahanap kaming therapy center. Sinuggest din ni Pedia na i-enroll ko daw si Marian sa regular school grade 1. Ayun na si Ninang Mark. Oh, Ninang! Oh, this- there's Ninang. Yes. Hold mo po yung flower mo. Oh, and hug Ninang Mark. Hug. Sinubukan namin Okay na yun? kahit alam naming maraming mapanghusgang mata at mga puso na hindi makakaintindi sa kondisyon niya, sinubukan namin. Pero nadurog lang ang puso ko habang tinitingnan ko siya na nagwawala dahil sa TV monitor na nagpe-play ng Abacada videos. At lalo na ako nasaktan nang sabihin ng isang guro doon na, "Dun ka na sa room mo at naaabala mo na kami. Huwag mong stressin yung teacher mo at baka hindi yan mabuntis dahil sa'yo."
Sinampal ako ng katotohanan na kahit di naman kami nagkulang sa pagsabi sa kanila ng kondisyon ni Marian, ay talagang hindi lahat ay maiintindihan siya. Hindi kaya ng puso ko na pag-aralin siya sa environment na alam kong hindi naman siya naiintindihan ng gusto. Marian, that's properly. Okay, lahat po tayo kakanta. Kaya nagdesisyon kami na i-enroll siya sa isang SPED class na nasa isang public school. Nagumpisa na rin siyang mag-therapy ulit. At sa pagmamahal ng Diyos, ito na si Marian ngayon. Nakakasulat, nakakapagbilang at nakakagawa ng mga activities sa school. May pakialam na at konsiderasyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Yung dating iyak ang paraan ng pakikipag-usap, ngayon ay hindi titigil ng kakasalita hanggat hindi mo ibinibigay ang gusto. Nakikipag-usap na din siya sa mga tao. Nakakapanood ng mga movies at nakakapakinig ng mga music na nag-e-enjoy siya. At higit sa lahat, ay unti-unti na niyang na-e-express ang sarili niya. Kaya sa mga katulad kong magulang na may batang may special needs, patuloy lang tayo sa pagdarasal at pag-guide sa mga anak natin. Maniwala at panghawakan natin yung hopes na makakaya din nilang makipagsabayan sa mundo. Madami nang nagbago simula nang nalaman namin na may autism si Marian. Pero hindi kami susuko na umasa, mangarap at maniwala na darating din ang araw na kaya na makipagsabayan ni Marian sa lahat ng mga kaedad niya. Kayang-kaya mo yan, nak. Unti-unti, dahan-dahan, pero walang humpay na improvement. Naniniwala ako sa lahat ng kaya mo at makakaya mo pang gawin. Mahal na mahal ka namin. Malayo pa tayo, Ate Marian. Malayo pa, pero malayo na.